Nagbubukas ang pelikula sa New York City sa pagpapakilala ng ilang karakter ng sabay-sabay. Ang una ay isang gwardyang pangseguridad na nagngangalang Muhammad na nakatingin sa isang taos-pusong gawang bahay na greeting card. Ang isa naman ay isang karismatikong komedyante na nagngangalang George na naghahanda para sa nalalapit na kaganapan habang walang kahirap-hirap na nagsasanay ng kanyang mga biro. Sunod ay isang maayos at propesyonal na reporter sa telebisyon na nagngangalang Maureen at ang kanyang kasintahang si Don na kasalukuyang nagkakaroon ng pribadong oras sa kanilang marangyang mansyon. Ang iba pang mga karakter ay isang maganda at buntis na babae na nagngangalang Celine, isang matandang biyuda na nagngangalang Jane, isang matabang lalaki na nagngangalang Martin, at panghuli ay isang iginagalang na negosyanteng nagngangalang Henry Barton at ang kanyang spoiled na 10 taong gulang na apo na si Madeline. Lahat sila ay papunta sa isang 52 palapag na skyscraper na pagmamay-ari mismo ni Henry. Sa susunod na eksena, ang lahat ng nabanggit na karakter ay dumating sa skyscraper ni Henry para sa isang kaganapang gaganapin sa pinakataas na palapag ng gusali. Isa-isa silang sumakay sa isang elevator matapos dumaan sa mga security check. Mukhang may claustrophobia si George kaya hiniling niya sa gwardiya na huwag siksikin ang elevator. Gayunpaman, pinuno ng gwardiya ang elevator ng 9 na tao na siyang pinakamataas na kapasidad nito. Habang umaakyat ang elevator, nagsisimulang maging balisa si George. Nakatuon ang kanyang pansin sa mga numerong nagpapakita ng mga palapag. Sinubukan siyang pakalmahin ni Martin sa pagsasabing 6 na taon na niyang ginagamit ang elevator at wala pa itong naging problema. Upang lalo pang mapalala ang sitwasyon para kay George, pinindot ng pilyang si Madeline ang emergency stop button kaya biglang huminto ang elevator. Dahil dito, nawala ng kontrol si George at pinagalitan ang batang babae. Dumepensa si Henry sa kanyang apo at sinabing aksidente lamang iyon, ngunit alam ni George na sinadya niya ito. Sa kabutihang palad, bago pa lumala ang sitwasyon, napakalma ni Muhammad ang lahat. Pinayuhan niya si Henry na pindutin ang restart button na agad naman nitong ginawa. Ngunit ikinagulat ng lahat, hindi gumalaw ang elevator. Sa takot, pinindot ni Henry ang buton para sa lobby floor, na nagdulot lamang ng bahagyang pagbaba bago muling huminto. Sa puntong ito, tuluyan nang lumala ang claustrophobia ni George at naging matinding pagkatakot. Nagsimula siyang murahin si Madeline. Nagalit dito si Henry at sinibak si George sa kanyang trabaho bilang komedyante. Ngunit wala itong epekto kay George dahil ang gusto lamang niya ay makalabas sa elevator. Nang hindi pa rin gumalaw ang elevator, pinindot ni Henry ang intercom at ipinaalam sa seguridad ang problema. Sinabi ng security na magpapadala sila ng maintenance crew. Habang naghihintay ng tulong, nagsimulang magkwentuhan ang grupo at unti-unting nagkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Sinabi ni Henry na malapit na siyang magretiro at mamuhay ng payapa. Ang nais na lamang niya ay makahanap ng karapat-dapat na kapalit sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam si Celine ng matinding pangangailangang gumamit ng banyo. Dahil hindi na niya kayang pigilan pa, ginamit niya ang kanyang bag bilang pansamantalang palikuran. Tumalikod ang iba habang magiliw na ginamit ni Martin ang kanyang Amerikana upang bigyan siya ng privacy. Sa gitna nito, sumilip si Madeline at gumawa ng bastos na komento, ngunit agad siyang pinatahimik ng kanyang lolo. Hindi na matututo ng respeto ang Gen Alpha at mamamatay ang mundo. Pasensya na, pero hindi talaga ako nagsisisi. Pagkatapos nito, napunta ang usapan kay Jane na nagbahagi ng kanyang nakapanlulumong kwento. Inihayag niyang namatay ang kanyang anak sa Iraq noong nakaraang taon at ang kanyang asawa ay gumawa ng hindi na maisip-isip na hakbang matapos malugi ng malaki sa pananalapi. Bumili pala ito ng mga shares sa kumpanya ni Henry, ngunit mabilis na bumagsak ang halaga ng mga ito sa loob lamang ng ilang linggo. Lumuluha si Jane habang sinasabing plano sana nilang bumili ng bangka upang ma-enjoy ang kanilang pagreretiro, ngunit hindi iyon natupad. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Henry at hindi direktang sinisi ito sa kanyang pagkalugi. Bilang tugon, sinabi ni Henry na minsan ay hindi patas ang buhay kaya dapat mamuhay ang tao na parang iyon na ang huling araw nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit naroon si Jane. Ngunit bago pa siya makasagot, bigla siyang nahirapang huminga at tila inaatake sa puso. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig at sa kanyang huling hininga ay ibinunyag niyang may dala siyang bomba na nagpapaliwanag kung bakit siya naroon upang maghiganti para sa kanyang asawa. Nagdulot ang revelasyong ito ng matinding pagkataranta. Agad na tumawag si Martin sa siyam tandang bawas isa at ipinaalam ang sitwasyon. Hindi nagtagal, namatay si Jane at si Muhammad na dating medic ang nagkumpirma nito. Pagkatapos nito, sinimulang kunan at i-livestream ni Maureen ang mga pangyayari gamit ang kanyang telepono. Muli, sinubukan ni Henry na kontakin ang seguridad sa pamamagitan ng elevator radio, ngunit sinabihan lamang siyang maghintay ng may pasensya. Sa gitna ng lahat ng ito, nagtalo ang mga nakulong tungkol sa kung sino ang dapat sumuri sa katawan ni Jane upang tingnan kung mayroon ngang bomba.
Matapos ang ilang pagtatalo, nagboluntaryo si Selene. Maingat niyang sinuri ang bag ni Jane, ngunit wallet lamang ang nakita rito, dahilan upang makahinga ng maluwag ang lahat. Gayunpaman, nakakita sila ng clipping ng balita sa kanyang pitaka tungkol sa pagkamatay ng asawa nito. Pagkatapos ay sinuri ni Selene ang katawan ni Jane, at may napansin siyang bagay sa may tiyan nito. Nang buksan niya ang damit, natuklasan niya ang isang bomba na nakakabit sa baywang gamit ang bike lock. Natakot ang lahat sa natuklasan at ilang sandaling natahimik. Samantala, ipinadala ni Maureen ang lahat ng kanyang nakuhang video sa kanyang istasyon sa telebisyon. Matapos ang mahabang panahong walang tulong na dumarating, sinubukan ng grupo na humanap ng ibang paraan upang makatakas. Nanguna si Don. Umakyat siya sa kisame ng elevator at sinubukang buksan ang isang panel sa pag-asang may escape hatch doon, ngunit ilaw lamang ang natagpuan niya. Matapos ang lahat ng nabigong pagtatangka, nagsindi si Selene ng sigarilyo upang pakalmahin ang sarili. Ngunit pinigilan siya ni Don, sinasabing maaaring makasama ito sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. At saka, alam mo na, may bomba. Nagalit si Selene at tinanong kung ngayon lang ba niya gustong maging responsableng ama. Napukaw nito ang atensyon ni Maureen at naghinala siyang may relasyon ang kanyang kasintahan sa babae. Nang tanungin niya si Don, nag-aatubili itong umamin na nagkaroon nga sila ng relasyon noon ni Selene. Higit pa rito, inamin din niyang posible siyang ama ng dinadala nitong anak. Dahil sa nakakagulat na pag-amin na ito, labis na nasaktan si Maureen. Sa labas naman, naging pangunahing balita sa buong bansa ang video ni Maureen. Napanood din ito ng taong gumawa ng bomba para kay Jane at kitang-kita ang kanyang pag-aalala at pagkakasala. Samantala, pilit na binuksan ng grupo ang pinto ng elevator upang tingnan kung may paraan palabas. Nang magawa nila ito, nakita nila ang maliit na siwang sa itaas at sinubukang umakyat ni Don, ngunit masyadong maliit ang espasyo. Pagkatapos nito, ginamit niya ang tungkod ni Jane at iniunat ang kanyang kamay upang maabot ang mga buton sa labas ng elevator. Malapit na niyang maabot ang mga ito nang sabay namang paulit-ulit na pinindot ni Madeline ang iba't ibang buton sa loob. Bilang resulta, kumalas ang mga preno ng elevator at bumagsak ito ng ilang palapag. Dahil sa marahas na pagbagsak, naputol ang braso ni Don at tuluyang nagdilim ang loob ng elevator. Sa puntong ito, masasabi ko na ikabit na lang ang bomba kay Madeline at ihagis siya sa maliit na butas. Nang bumalik ang kuryente, isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Naputol ang braso ni Don, malalim ang sugat sa noo ni Henry, at mukhang nawala na rin ang sentido ni Madeline. Mabilis na kumilos si Muhammad at ginamit ang isang necktie bilang pansamantalang tourniquet upang mapabagal ang pagdurugo mula sa naputol na braso ni Don. Sa ibang lugar, nabibigatan ng konsensya ang gumawa ng bomba dahil nalagay sa panganib ang buhay ng 8 tao. Kaya nakipag-ugnayan siya sa media upang aminin ang kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya na malapit niyang kaibigan ang namatay na anak ni Jane, kaya nakaramdam siya ng obligasyon sa pamilya nito. Ibinunyag din niyang ang bomba ay naglalaman ng napakalakas na pampasabog at tinatayang sasabog ito sa loob ng 10 minuto. Pinanood ng mga nakakulong ang pag-amin na ito sa telepono ni Martin at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, iminungkahi ni George na buksan muli ang elevator dahil maaaring nagkaroon na ng espasyo sa likod ng pinto matapos itong bumagsak. Sumang-ayon ang grupo at sa sama-samang pagsisikap ay muli nilang nabuksan ang pinto. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, wala pa ring daan palabas. Hindi pa rin sumusuko si George. Iniisip niyang baka may sapat na espasyo upang ihulog ang bomba sa elevator shaft o marahil si Madeline upang maiwasan ang sakuna. Ngunit hindi ganoon kasimple ang sitwasyon dahil nakakadena ang bomba sa katawan ni Jane. Tinanong ni George kung may matalim na bagay ang sinuman. Inabot ni Muhammad ang isang maliit na kutsilyo. Dahil hindi nila maputol ang metal na kadena, iminungkahi niyang putulin ang katawan ni Jane upang maihiwalay ito sa bomba. Bilang huling paraan, pumayag ang lahat. Ngunit ng oras na upang gawin ito, hindi na kayanan ni George ang gawain. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, si Henry ang humalili dahil may karanasan siya sa pagkakatay ng hayop. Huminga siya ng malalim at nagsimulang hiwain ang katawan ni Jane. Habang nagpapatuloy siya, kinailangan niya ng tulong sa pagtanggal ng mga laman loob kaya tumulong sina Muhammad at George sa madugong operasyon. Nang hindi pa rin nila maputol ang gulugod nito, nagpasya silang baliin na lamang ito. Hinati ng grupo ang kanilang puwersa at hinila ang katawan mula sa magkasalungat na direksyon. Sa gitna nito, sinisi ni George si Henry sa lahat ng nangyari at sinabi niyang dapat silang bigyan ng tig-1 milyong dolyar kapag nakaligtas sila. Nakakagulat na pumayag si Henry. Grabe, sabi ni George. Gawin mo ng 3 milyon. Bigla namang nagsalita ang isang gwardiya sa intercom at ibinalita ang matagal na nilang hinihintay. Dumating na ang rescue team at bomb squad. Tiniyak niyang maililigtas sila sa lalong madaling panahon. Ilang sandali lamang, ibinaba ng rescue team ang elevator at binuksan ang pinto, na lumikha ng makitid na daanan upang mailabas ang mga nakulong.
Isa-isa nilang hinila pataas ang lahat. Nang si Martin na lamang ang natira, alam niyang hindi sapat ang laki ng butas para makalusot siya. Samantala, desperadong inutusan ni George ang rescue team na ibaba pa ang elevator sa ibang palapag upang mailigtas si Martin. Ngunit dahil ilang minuto na lamang ang natitira bago sumabog ang bomba, napilitan silang isara ang pinto ng elevator at iwan si Martin kasama ang bangkay ni Jane. Kawawang lalaki. Humagulgol siya sa pag-iyak dahil alam niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Ngunit sa kanyang mga huling sandali, nabawi niya ang kanyang kapanatagan at napagtantong isa siyang bayani dahil natulungan niyang mabuhay ang lahat. Sa pagkatantong iyon, hinintay niya ang hindi maiiwasan. Ilang segundo lang ang lumipas at sumabog ang bomba. Matapos ang trahedya, agad na isinugod si Don sa ospital habang magkatabing nakaupo sina George at Muhammad, kapwa nagpapakita ng halo-halong lungkot at ginhawa. Nang dumaan si Henry, pinaalalahanan siya ni George tungkol sa ipinangako nitong $1,000,000 para sa bawat nakaligtas, ngunit hindi siya pinansin nito. Nagkaroon ng maikling pag-uusap sina George at Muhammad tungkol sa hindi tiyak na landas ng buhay na naghihintay sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan si George ng isang reporter at tinanong kung paano niya napanatili ang kanyang katapangan sa gitna ng napakalaking pagsubok. Pinili niyang itago ang katotohanan at sinabing kailangan niyang manatiling kalmado para sa kapakanan ng lahat. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na walang kaalam-alam sa buong insidente. Pinaalalahanan siya nitong bumili ng groceries pauwi. Hindi rin sinabi ni George ang nangyari at pumayag na lamang bago tuluyang lumakad palayo. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video, i-on ang notifications, at mag-like upang masuportahan ang channel. Salamat sa panonood.